Gusto ko lang pong i-share yung naranasan ko nung ako ay 18 years old pa lang na medyo nakakakilig pero nakakalungkot sa huli. Tawagin niyo na lang po akong Love. Ako po ay may asawa na ngayon at 2 anak. 18 years old lang daw kasi si Love nung nakilala niya yung lalaki na tawagin na lang nating Juan. Nagkakilala daw silang dalawa nung nagtatrabaho si Love sa palengke. Si Juan daw po ay namamasukan bilang isang trabahador sa isang dry goods at si Love naman daw po ay namamasukan bilang tindera ng hamburger at karinderya. Taga-alaga na rin daw po siya ng mga bata at 2,000 isang buwan lang daw po ang kanyang sahod. Ipinakilala daw sa kanya si Juan ng isa niyang kaibigan pero syempre si Love daw po ay nahihiya pa dahil hindi pa raw siya nagka-boyfriend nung mga panahon na yon. Ang akala daw kasi ni Love nung una ay hindi daw siya magkakagusto kay Juan. At ito naman daw pong si Juan ay hindi niya alam na may crush na pala sa kanya. Hindi raw kasi alam ni Love na yung simpleng pagdaan-daan daw pala ni Juan sa harap ng kanilang tindahan ay nagpapapansin na pala. Hanggang sa dumating na daw po yung araw na hindi na nakatiis si Juan at nagtapat na siya dito kay Love na may gusto na siya. Hindi raw makapaniwala si Love na magkakagusto sa kanya si Juan at dumaan daw po sila sa 3 buwang ligawan. At okay lang daw sa pamilya ni Love na maging boyfriend niya si Juan dahil sa bahay daw po mismo umakyat ng ligaw. 5 buwan na daw ang kanilang relasyon nung umalis na daw si Love sa kanyang pinapasukang trabaho at ganun din daw po si Juan. Sabay daw po silang naghanap ng trabaho, si Juan daw po ay sa Cavite at Laguna naman daw si Love. Ang uso pa daw noon ay yung cellphone na N95 kaya nagkaroon daw sila ng chance na makapagpa-picture na dalawa. Kaso nasira na daw po yung cellphone pero nai-upload naman daw po sa Friendster. Hanggang sa dumating daw po yung panahon na hindi na sila masyadong nakakapag-usap dahil sobrang busy na nilang pareho sa kanilang trabaho. Madalang na rin daw po silang magkita dahil magkaiba ang araw ng kanilang day off. Hanggang sa nasira daw po yung cellphone ni Love at nawalan daw po sila ng communication. Hindi naman daw sila nagkaroon ng breakup at ngayon lang daw naisip ni Love na kung hindi sila nawalan ng communication noon baka sila yung mag-asawa ngayon. Nangako daw silang dalawa sa isa't isa na magiging loyal silang parehas dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Sadyang nawalan lang daw talaga sila ng communication hanggang sa nalaman daw po ni Love sa isang kaibigan na dati niyang ka-schoolmate na meron na daw pong bagong jowa itong si Juan. Hindi raw makapaniwala si Love dahil wala naman daw silang breakup. 2 taon daw po ang nakalipas hanggang sa magkita sila ng isang beses sa isang fiestahan sa isang baryo. Malapit lang daw po ito sa bahay mismo nila Love at sa loob pa raw po sila ng simbahan mismo nagkita. Bigla na lang daw pong napatigil itong si Love dahil hindi niya pa rin daw mapaniwalaan na may ibang girlfriend na si Juan. Kasama daw po ni Love noong mga oras na yon ang kanyang mga kaibigan na mga pinsan niya mismo. Kaya nung nakita daw nila si Juan ay sinabi daw na ayan yung boyfriend mo, bakit hindi kayo mag-usap? Sa sobrang sama daw kasi ng loob ni Love ay lumabas na lang siya ng simbahan ng habang umiiyak at hindi na daw siya nakapagsalita. Pinilit naman daw siyang habulin ni Juan pero hindi niya na daw hinintay na makapagpaliwanag siya. Nung araw na yon siya daw po ay nagwalwal. Uminom daw po si Love kasama ang kanyang mga pinsan. At ang sabi daw sa kanya gusto naman daw mag-reach out ni Juan pero nagpigil na daw ang kanyang mga pinsan na sinabing tama na wag na dahil sobrang sama na ng loob niya. Hindi raw kasi talaga maka-move on itong si Love dahil 2 taon daw siyang naghintay tapos nalaman niya na may iba na siyang jowa. Tapos bigla na lang magpapakita sa kanya kung kailan akala ni Love na okay na yung lahat para sa kanya. Nung nakita niya daw kasi si Juan ay biglang bumalik lahat ng sakit na nararamdaman niya nung siya ay nagmo-move on pa lang. Yung relasyon daw kasi nila noon na masaya at healthy ay napalitan ng pangit na ending. Nasa ibang bansa na po ako ngayon, gusto ko po sanang mag-reach out o i-chat siya pero parang hindi ko kayang gawin. Kasi natatakot ako sa isa, sagot niya na baka bandang huli ako lang din ang kanyang sisihin. Gusto ko sanang itanong kung bakit ganito kami ngayon, bakit hindi kami ang nagkatuluyan. At opo, meron na po akong asawa ngayon, 5 years na po kaming kasal at loyal ako sa kanya. Kaso ang naiisip ko lang ay kung makontak ko ba siya, masabi ko pa kaya na bakit bigla na lang siyang nawala. Nakikita ko pa rin po yung FB niya kaso meron na po siyang ibang girlfriend at ayoko naman po siyang i-chat dahil baka ratratin ako ng girlfriend niya. Ano pong maipapayo nyo? Ang gusto ko lang pong itanong ay kung kapag nag-chat ba ako sa kanya na kung bakit hindi ka na nagparamdam, ano po kaya sa tingin nyo ang isasagot niya? Hanggang dito na lang po Ate Charis. Kung ito ay panahon pa ng N95 at ng Friendster, siguro wag na. Huwag mo na siyang i-chat kasi wala naman yung maidudulot na maganda. Kasi alam mo kapatid, kapag chinat mo siya, pwedeng bumalik yung spark. At paano kung lumalim yung usapan nyo at magsimula kang matukso sa kanya? Kasi ganito tayo dapat, advance tayo mag-isip. Iisipin natin kung ano
ano yung mga pwedeng mangyari sa mga actions natin. Kagaya kasi ngayon na tahimik na yung buhay mo sa iyong asawa at 2 anak. At alam mo naman din na meron na siyang girlfriend. Siguro ang maipapayo ko lang sa'yo ay patawarin mo na siya sa biglaan niyang pagkawala. Huwag mo nang alamin yung sagot kung bakit ganun yung nangyari at hindi kayo nagkatuluyan. Kasi isa lang naman ang malinaw dito na hindi kayo yung para sa isa't isa at nakalaan sa'yo kung sino yung napangasawa mo ngayon. Kung naman sa tanong mo na kung i-chat mo siya ay kung ano yung sa tingin mong isasagot niya. Baka huyu. Charis lang. Syempre, hindi natin yan alam. At hindi ko na rin sasabihin, hindi ko na rin huhulaan kasi ang payo ko nga wag mo nang i-chat, 'di ba? Kaya shoutout muna natin si Lichels Vlog, Glenda Capasio, Jasmine Mena Bugay, Annalyn Arcega Carabacan at Lolita Samiano. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano ulam namin bukas. Bye-bye!